Magandang gabi, bayan. Good evening po, Mga kaibigan, kaibigan. This is Saturday na naman po, 7 o'clock to 8 p.m. Coming to you live. since 2020. Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and Philippine Rural Reconstruction Movement. Balik po kami, ang regular host na sinasalitan na nagiging regular si Kai at si Berna ng PRRM, pero kami po ang original co-hosts, still going strong, but paminsan-minsan po pa rin ay nag-host. Ako po si Ed de la Torre at ang aking kasama rito Si Tita Girlie. na talagang parehong senior. Siyempre, pinagmamalaki namin yan. Okay. This year ho, for those who don't know, magse-75 na sa Disyembre. Si Girlie. At ako po naman sa July ay mag-82. Naku. Wow, 7 decades Oo. talaga at 8 decades. Anyway po, older than us Is that are the elections. Hindi mo malaman. Ito ba sabi nga nila, improving with age or tumatandang paurong? Di naman. Which is the question we are posing tonight pala, as two seniors discussing, ano ba talagang natutunan natin sa election? What lessons can we draw? No? And more important, what do we hope for sa ating eleksyong ito, even while we remain honest and realistic about yung kanyang sabihin nating reality. So simulan ho natin, ipakita natin ang ating opening slide. Yan ho ang topic natin, between honesty and hope. Ano po yan short story po, very brief. Noong 1968 po, tagal. Ako po ay naordin ng pari at sa Latin America naman po. This is important because yung ating bagong papa ay US citizen na naging Latin American citizen sa Peru. Panahon ho ng Theology of Liberation na yung mga bishops, they met in Medellin in Colombia and they looked at Latin America, maraming problema, but at the same time, there are people struggling to bring about changes. And so they issued a statement to the third world, and they titled it Between Honesty and Hope. And I picked that as one of my parang personal mantra sa buhay ko, na mabuhay sa pagitan ng katotohanan, be realistic, maraming problema, but also pag-asa. Umaasa pa rin. Lamang kailangan grounded in hope. And post-1986 po, nung after EDSA, tuwing magkakaroon ng eleksyon, ginagamit po namin yan noon sa Institute for Popular Democracy, the so-called mga PAPDEM kami, na naghahanap ng pag-asa na at the same time realistic. Ano nga ba talaga ang pwedeng asahan? So every election yan ang tema namin, between honesty and hope. Kaya ni-revive ko po for this episode na ang co-host ay talagang seniors from those years kasi pareho kaming buhay na nung 86 at since then maraming mga eleksyon pinagdaanan. Ang tanong ngayon nasan pa ba ang pag-asa? Meron Ano naman. ang realidad na dapat nating isaalang-alang para hindi ilusyonado ang ating pag-asa? Okay. So anyway, ang katanungan ho, kasi senior city kwentuhan tayo, Inet, mahalaga yung edukasyon. Sa PRRM, edukasyon mahalaga. Kahit sina Gary Granada ng Lapis, lagi sinasabi, paanong education ng ating citizens, ng voters? No? At ganoon rin sa senior sa panahon ng COVID, ano ba talaga? Tayo ba ay natututo or parang paulit-ulit na lang? So ang tanong nga natuto ba tayong mga seniors
Oo At ano naman. ang hango nating mga aral? Okay, ako, Okay, unang point, ikaw muna. O excited sige, na ako. sige, una Kasi naman, sige, si girlie agad. lagi kong tinatanong, ano ba ang paghahalawan natin ng aral sa mga eleksyon? Bilang babae, dapat maalala natin na pinaglaban ng mga kababaihan ang karapatang bumoto noong 1935. Pero nakuha nila yan officially ng 1937. So, kung kokomputin natin, 88 years na ang mga kababaihan ay may kakayahang maghalal ng mga leader ng bansa. 37, eh di 1937, 1925 ngayon, o compute mo. 2025. Oo, 2025. okay. O whatever, matagal na tayong may karapatang Bumoto. pumili ng lilingkod sa ating pamahalaan. So the good news is, sa Pilipinas, one of the mga nauna sa mga bansa sa daigdig, no? Oh, Na ang kababaihan ay may karapatan bumoto at ine-exercise. Because remember po, ang eleksyon, mm, associated sa democracy, maraming bansa dati ang pwede lang mag-vote unang-una, may problema ng uri. Yun lamang may properties. Pag wala kang property, hindi ka pwedeng bumoto. ngayon Dati hindi naman, na. kung mga lalaki lang, hindi pwede ang kababaihan. Kaya inilaban yan, no, ng women's suffragette movement. Suffragette. Oh. At sa Suffragette. Pilipinas, sabi mo, 1935 nagkampanya mga kababaihan, pero nakuha nila ng 1937. So pag kinompute mo ngayong 2025, ilang taon na may kakayahan o may karapatan na bumoto. bumoto. 'Di ba almost 88 years Correct. yun? Oh, Except, I except will like to remind you that it's not that, every year no, na ang election ay under an independent Philippine Republic ay ay nagsimula lamang from 1946. Sapagkat that kasi time, Commonwealth, nagkaroon. ano pa tayo, hindi pa Oo. tayo decolonized. Oo. Merong demokrasya kahit paano, pero under the aegis ng American colonial government. Pero may Commonwealth na patungo tayo sa independence. Pero pumasok ang World War II. So it's only after World War II, 1946, na nagkaroon ng formal independence ang Pilipinas. So isipin natin, kung 1946 Mm. unang nagka-independent tayo, towards by next year, 2026, 80 years pa lang Oh, ang independent Philippine Republic. okay. Kahit daw, hindi Oh, ka sa sige. independent pa tayo talaga. Pero, Okay. so anyway, so that means, in this 79 years, Oh. ilang mga eleksyon na nangyari at ano ang mga eleksyong tayo sumali at ano ang ating natutunan sa mga eleksyon na yun. So, By ano ho ito? memory. Going back, Memory. travel back to memory lane. Indulge us po, mga senior citizens. Ako muna dahil I'm older Okay, po. sige I am na. already Oh, 82 by July. mas marami kang Ang law natin, oh. kailan ba pwedeng bumoto? 18 or 21? Hindi ba nung una 21, tapos 21. later nung pinapayagan na magkaroon ng mga parang nagkaroon ng, hindi ko na malaman kung sino yung Yung kabataang introduce. barangay. Hindi, o Si- yung sino Sa nag-introduce ang na kabataan. dapat na ang mga 18-year-old hayaan ng Ngayon ba 18-year-old na or Oo. 21? Yung mga nakakaboto sa Sangguniang SK, kabataan. oo. Pero sa regular, 21. Hindi puwede na sila, sandali Sigurado ka? Hindi Hindi. kami sigurado eh. Ah, Pero ako naaalala ko po, ang kauna-unahan akong bumoto ay sa Tagaytay City. Kasi po, yung seminaryo ng SVD, yun ho ang religious order ko,
lumipat yung aming theology department sa Tagaytay. Dati kami ho Quezon City. Wala akong naalalang ako'y bumoto sa Quezon City. Kundi the first time ako bumoto sa Tagaytay. Pero So, may magandang kwento po riyan. So kung Tagaytay, ang first election ko, that was the ang tawag ho nun, nung presidential elections na ang naglaban ay si Marcos Sr. at si Diosdado Macapagal. So that was 1965. Ngayon, bumoto ako, pumunta, excited ako eh. Pero that time po, just to show you paano ang thinking namin, marami kami sa mga seminarista. First time ho nagkaroon ng third party laban, yung si Mang Lapus at si Manahan, yung Progressive Party of the Philippines. Iboboto ko sana sila. Pagdating ko sa presinto, sabi ko, sino kayo? Sinabi ko, Edicio de la Torre. Boboto ako. Sabi nila, ay, nakaboto na ho kayo rito eh. naku, lagot. Kabaka ako, hindi pa ako bumoboto. Sabi nung isa, ay sige ho, bumoto kayo. Yun, kaya may Lagot. bumoto na sa pangalan ko, pero pinagbigyan pa akong bumoto. Paano yung bibilangin? Ayun nga, hindi ko alam. Just to show you po na even that early, and in particular doon sa Tagaytay nun, may problema na sa voting. Hindi na yan the usual GGG, the 3 Gs na guns, may violence. Meron rin doon goons, at siyempre may hawak na baril, at saka gold. Sa amin po that time, hindi pa masyadong palasak ang suhol o bilihan ng boto. Na unfortunately po ngayon, fast tracking mo, kung isa yun sa lumalaking usapin na. So yun ang aking karanasan nun. So 65, 69, ang naglaban na ay si Marcos at si Osmeña. Sino kayo binoto ko nun? Hindi mo Hindi. maalala si Macapagal. Wow. Hindi. Natalo nga ni Marcos si Macapagal. Ganun ba? Hindi. Si Osmeña na. Kasi di tinalo ni Marcos si Macapagal nung 65. 69 ang lumaban si Sergio Osmeña. Hindi ko alam ngayon. Hindi ko na maalala kung sino pinili ko kasi hindi pa rin ako nun 1969 believe kay election. Marcos Sr. Pero si Osmeña parang hindi rin ako. Baka tumakbo ulit si Mang Lapus. Kasi kami talagang mga una kong mga national election, talunan ang aking binoboto. That time, we were hoping po na si Jose Pepe Jocno, sumisikat na noon, senador na siya eh. I'm sure I voted for him as senator. And we were hoping na by 1993, kung natuloy ang eleksyon at hindi nag-martial law, we were hoping na ma-encourage ang tumakbong presidente. Pero hindi naman natuloy. So ang last election po before martial law ay 1971. Oo, si Sergio Osmeña nga. Siya natalo. 1971. Pagkatapos po noon, Liberal Party. bago dumating ang 73, the next elections, nag-declare ng martial law. So Yun. fast forward, Lukso, ang next election na ako po ay nakaboto ay yung national elections after EDSA na. Yung senatorial elections. Ayan, siyempre, mga sina Jocno, sina Salonga. Hindi po. Hindi si Jocno, namatay na si Pepe. Wala na. Sina Salonga, ganyan binoto namin. Pagkatapos, susunod na national elections, ang in-endorse ni Cory, si Fidel Ramos, versus Mitra. Tapos, tumakbo rin si Danding Coangco, si Imelda. Kami po, at least ako, ang kinampanya ko at ibinoto ay si Senator Salonga at ang kanyang Vice President doon ay si Nene Pimentel. So LP at PDP. Parehong talo. Talo na naman.
So hanggang do'n na lang muna ang aanuhin ko, sapagkat talagang, para ipakita po sa inyo na, bihira po akong bumoto na nanalo except siguro sa Senate, 'no. Pero sa pagkapresidente, ang una kong presidenteng binoto at kinampanya pa ay si Erap, laban kay De Venecia. Pagkatapos no'n ay siyempre dinepose si Erap, ang susunod na bakbakan ay si GMA at si FPJ. FPJ rin ako no'n, talo na naman. Pagkatapos ni GMA, si Pinoy versus Manny Villar at iba. At least 'yun, Panalo. panalo. Oo, tapos Pagkatapos si Mar at si Digong at si Grace, Mar kami, talo na naman. Pagkatapos, Lenny Lenny, versus BBM, BBM, talo na naman. talo na naman. Ay. Ngayon ay 2028 pa 'yan. So, Oo, sa presidential po, oo. ang baba ng aking batting average. Either, ang napipili ko lagi ay yung natatalo. So, ang tanong ngayon, kami ba ang so-called, Ano, intelligent minority and we become, parang elitista na sabi, "Ay, ang majority ay ibang" o talagang simple we have to learn more hmm, to understand that democracy is medyo sabi nga ni Winston Churchill minsan po, ang democracy raw ay one of the most inadequate o mali-maling sistema kasi naswesway ang marami ano. Pero sabi niya, other systems are worse kung dictatorial at walang eleksyon. So, tuloy ang pag-asa pa rin po, pero kailangang matuto na babalansehin mo yung personal gusto mo, yung prinsipyo, argumento, tumulong makumbinsi ang iba because in the end, ang democracy po nga sabi natin, majority rule, minority rights. In other words, yung minority, hindi naman wala ng rights, pero tanggapin mo, majority will rule, including those voted by the majority. So yun po ang personal kong karanasan bago natin pag-usapan ang application sa kasalukuyan. Si Girlie naman, ano ang kanyang personal na karanasan sa eleksyon? National, presidential, senatorial, Congress, local. alam mo lumaki ako na ang nanay at tatay ko Yan. mahilig na ano, kumilos sa mga halalan. Kahit na sila ay full-time na nagtuturo, mga ano, teacher at saka educator sa mga pamantasan, nagkaroon din sila ng matinding pagnanasa na mag-ano, karoon ng pagsisilbi sa pamahalaan. At ang tatay ko, kahit siya ay full-time sa pagtuturo, tumakbo rin siya na ano 'no, mayor pero hindi siya nanalo. Tapos naging na lang siyang campaign manager at naipanalo naman niya ang mga kandidato niya sa Local. lokal. Sa Lucena City po yan. So kami, nasanay kami na magkakapatid na nagha-house to house, sumasakay sa mga jeepney at pinapaliwanag sa mga tao bakit kailangang ihalal ang aming ama. Tapos later, tumakbo rin ang nanay namin. So nanalo naman as ano, konsehal. Nagkonsehal pala. Oo, kasi ang sinabi na lang ng ama namin pa-participate tayo pero yun nga tulungan natin at iba't ibang mga kababaihan na lumahok sa ano, sa halalan at ang nanay ko nanalo naman siya. So, pero noon kasi hindi pa kami 18 years old noon, hindi kami nakakaboto at nakaboto na lang kami nung una nung nag-21 kami. Pero after that, kasi naalala ko 71 yun Oh, ano. yun ang last election Ano before, na, martial law. malapit ng i-suspend yung writ of habeas corpus. So, wala talaga kaming oportunidad na ano, bumoto. Kasi after 1971, 72 martial law na.
So, ang susunod na ay yung mga pambansang halalan na organized ng ano, ng mga Marcoses, yung Oo nga pala, hindi naman batasang tayo sumali nun, pambansa. oo. Hindi, ang tatay ko sumali dun. Ay, nanalo nga pala, Oo, dun tatay ni Girlie. naging ano siya, bahagi ng ano, pero ang kanyang Interim batasang oo, pero ang pambansa. pinaglaban niya ron yung Education Act of 1980 Oo kasi nga sabi pala. niya napakaraming barangay ang walang paaralan, walang high school at tibay niya sa iba pa niyang kasama nun sa interim batasan na kailangan magkaroon ng mga barangay high school. So, yun naman ang ng ama ko kasama ng iba pang mga Nga kasama niya. pala. Sina Lobregat kasama niya dun, Oo. eh. Pero bukod dun nagka-interest din ang ama ko na ano, ipa-develop or ang tawag dun, isangguni sa mga mamamayan ang kalagayan ng ating pagniniyog. Coconut, Oo, oo. so dun namin napansin na kapag ikaw ay nasa pamahalaan, nakakagawa ka ng mga batas at nakakagawa ka ng mga programa na ikabubuti ng mamamayan at yun yung dalawang yun, yung Education Act at saka yung Coconut Levy. Oo nga pala. Kasi ang interes naman nun ng aming ama, eh, talagang matulungan ang mga magniniyog. Hindi naman niya nakita na sa mga darating na panahon, pagyayamanin niya ang mga oligarki 'no, ng Oo. magniniyog. Kasi talagang, agriculture ang ano ng ama ko. So, maganda pa rin ang aming ano, pagtingin sa mga halalan at marami akong mga naranasan na kapag nangangampanya ka, nakikinig naman ang mga tao sa mga panukala. At noon hindi pa uso yung sasayaw ka, kakanta ka, haharanahin mo yung mga Oo. tao. Hindi pa rin uso yung mga ayuda-ayuda. Ang Diskusyon na talaga, ang issue. tuwing umaga kailangan maagap kaming gigising kasi kailangan tulyasin ng mga pansit at saka mga tinapay at kape kailangang ihanda kasi darating nga yung mga tao at mag-uusap na paano ba natin ikakampanya si Paring Iba, yun ang tawag nila sa aking ama o si Nanay Nene, yung mga gano'n. So, napansin namin na wala na kaming privacy sa bahay namin kasi araw-araw ay tulyasin ang pansit at saka tinapay at saka kahit kape namin talagang sako-sako ang niluluto namin Oo. para dun sa mga darating. Pero never ako nakaranas na namimili ng boto kasi wala naman kaming pambili ng boto. Pero talagang yung mga mayayaman naming mga kandidato, talagang ano, pursigido sila lahat ng sitio 'no, yung mga purok. Pinupuntahan yun isa-isa, house to house, at saka lahat kinakausap. At kilala namin lahat ng mga volunteer. Pero ang nanay ko, nakuha niya yung ideya na pinakamahusay na mangampanya ay yung mga barangay health workers. Pero wala Oo, pa nung barangay health worker. hindi, wala pa yung Barangay division ng election. barangay election. Wala. Basta't yung mga hinihirang na ang tawag nga natin ay health worker, sila yung kilala nila lahat ng kabahayan. At yun ang mga volunteer na kampanyador ng aking ama at ina. Yun ang mga natutuhan namin na kailangan kilala mo ang bailiwick mo. Kailangang alam mo ano yung panukala na patatakbuhin mo kung ikaw man ay mahalan. So, parang ano Positive 'no, ano, karanasan mo. oo, tsaka kami wala akong experience na may guns, goons at saka ano, gold. Basta alam ko lang pansit, pansit, pandesal at kape. Okey. Yan ang mga kailangang ano diyan, reading-ready na, yung gano'n. Laking diferensya, wala Oo, dati, walang Facebook, oo, wala. walang Ang Facebook namin naka-t-shirt kami ta's silk screen yung pangalan ng aming ama o ina tapos lahat kami naka-ano t-shirt. dun t-shirt. At yun lang ang kaya namin na gawin, wala kasi nung mga poster na malalaki, walang billboard nun, may radyo pero
very limited din. So, napaka-elementary ng karanasan namin na magkakapatid sa pagdating sa halalan. Pero nung pumasok na nga yung martial law at yung interim Batasang batasang pambasa. pambasa, parang iba na yung hugis ng participation namin Oo. at Kasi yung alam naman natin po, pareho kaming aktivista. Di siyempre ang attitude namin election under martial law, di yes, yan tunay. oo. So, although sabi nga ni girl, Oo, naunawaan niya 'no, oo. na si tatay siyempre nanalo siya under the nasa partido ng Marcos government. Nasyonalista yung ama ko, eh, Nationalist ba? Hindi oo. KBL? Later naging Oo, KBL. Nung pero panahon nung hindi pa yung martial law, nasyonalista sila. oo, Pero later nung dineclare na yung martial law, KBL. KBL na. Pero interesting, gusto kong mahalagang sabihin na later sa usapan natin kasi nga at least he saw yung Congress, batas sa baba, Hmm. legislation yun, hindi Oo, hindi ayuda, hindi pork hindi. barrel, Oo, hindi gano'n. hindi. Unfortunately ngayon, kasi midterm election tayo, walang presidential, ang executive sa local lang. Ang discussion ngayon sa senator Hmm. at Congress, hindi batas, hindi Hindi nga. policy kundi sino ang makakapagbigay ng projects, ayuda at kikita. Ang So, I laki would nga say ang parang laki may nga ang ng laki ng pagbabago. difference 'no? Tapos nung nung pumasok na nga yang mga iba't ibang yung ngayon sa karaniwan kasi nga totoo naman nung mga panahon na yon nung 1970s, 80s, talaga yung mga sectors wala silang kakayahan na pakinggan ang kanilang mga tinig. Hindi talaga halimbawa yung mga magniniyog, saan ka nakakita na may party na nirerepresent ang mga interes ng coconut industry, ganyan. So, nung nagkaroon ng party list, may pag-asa, Oo nga. yan 'no. Pero Yeah, isa yun sa oo, masasabi natin na maliban sa naibalik ang, hmm, relatively sabi ko relative, hindi naman absolute, free and fair elections after 86. Maliban sa may eleksyon, usual, presidency, hmm. senators, congressman, and, local, pumasok ang isa pang distinct na puwedeng magkaroon ng party list representatives na dapat kumakatawan sa tinig nung unrepresented at marginalized 'no. At ang kauna-unahang, election for party list ay 1998. Pasok na tayo dun sa Kaya nga bayan. nilagay natin sa Oo, poster dito muna po, oo. 4 pero hindi natin didiskussin lahat 'yan. Senatorial, sabi ko nga mukhang yung level of hope diyan medyo mababa sa ngayon, kasi maraming sa tingin natin ay magaling pero ang baba sa survey at maraming tumatakbo maliban sa nagsasasayaw at naggaganon. Ang pina-promise ay ayuda, hindi batas. Ngayon sa Congress gano'n rin. Naku, Pero punta muna tayo dun sa party list ito muna. kasi 7/28 na, eh. Sige, sige. So punta Oo, ho hindi, oo, punta muna tayo sa next slide. share. Oh, Kasi yan na nasaan naman, na ba na naman? ayan, share. Nagshi-share naman ako, eh. Nasaan nga yung pagshi-sharean mo? Ah, Nasaan? Where's your ayan na naman ang mga ayan pero ano, hindi ayan, yan hindi na ito lang. muna. Hindi ito Oo, muna bago okey, pumunta 'no. okey, okey. Kasi kami Mga kandidato ba yan? nag-uusap nga kami ni Girlie kanina. Maraming Oo, debate, diskusyon tungkol sa eleksyon. Sinong oo, kandidato mo, sino mas magaling, sinong hindi. Pero palagay ko po sa karamihang mamamayan at hindi lang sa mga aktivista, so-called progressives, kundi general citizen, may dalawang issue na hmm. malapit sa lahat 'no, lamang hindi naka-relate kung sino iboboto, kundi ayaw ng ang kumakandidato ay corrupt by Siyempre, reputation or worse, by previous record. So ako natutuwa dahil
yung mga dati ho ito palang ano, mga dating, activists, gayon professionals, ah, nag-ano sila, nag-launch ng campaign at nag-print ng mga t-shirts, ay nabigyan rin kami. Marami ngang nagtatanong, "Ed, pahingi naman." Ay kako bigay lang sa amin na basta 0 votes sa corrupt. Ang problema lang diyan, sino ang corrupt o sino ang hindi Hindi. corrupt? Sino ang hindi corrupt? Pero ang punto ho diyan, and let's look at it, yung honesty and hope. Honesty because, ah, malinaw ayaw ng tao na boboto ka sa isang corrupt. So at least kahit paano nandun pa ang values. Mhm. Oh, Ang honesty, karamihan ay corrupt. Kaya ang problema ngayon, sino yung hindi corrupt or sasabihin ng iba, lesser evil na lang. May usapin pa nga na iba, iboto na natin yung dati na kasi mayaman na yan, hindi na magnanakaw. Ay naku, wala hong limit ang ano, wala, ang agree. grade. Yeah. Kaya pero Kasakim mahalaga ang po, kasakiman ho ay talagang sky is the limit. walang hanggan. Walang hanggan. Pero ang punto riyan po, wag Oo. nating i-give up ito, maging cynical tayo, Mm. no? Na masyado, lahat-lahat naman makasalanan. Hindi ho. There's always a possibility na people will ano, will try to do what is right or at least, will kung magkakasala man, venial sin lang, hindi mortal Mortal sin. sin. Kaya we should not give up Oh. the fight against corruption even if Yes. we are nasisipayo tayo lang. Yun ang first message ng Between Honesty and Hope. May hope pa rin sapagkat talagang ang hinahanap talaga at gusto ng ating karaniwang mamamayan and botante, kung pwede sana man lang ay ano, nag-commit ka na hindi magnanakaw. Ngayon iba pa yung nahuli ka, may iba sa ating nahuli na, ikinulong pa, na-release pa, ngayon tumatakbo tapos mananalo pa, Diyos ko po. Okay. Ang O next sige, naman, ano? ito, Ayan. na wag namang ano, Lahat gawing na family business. Ang punto ng political dynasty, pinag-usapan nga namin ni Gail, hindi naman nangangahulugang dahil kamag-anak ay nangangahulugang masama na. Pero mahirap yung reverse na kaya mo iboboto dahil kamag-anak at tapos ang ibig sabihin ng sabay-sabay iba't ibang lahat, puwesto lahat. Ay lahat. naku, senador, Asawa, congressman, gobernador, anak. mayor at saka party list pa. Senador ka na, may congressman ka pa, may party list ka pa, may mayor ka, may gobernador, may Party list pa. Sa oo, senador ngayon, ilan ba ang mga magkakapatid diyan? Ngayon, may wag na natin 3. banggitin lahat baka May sabihin tayo 3 party masyadong list. partisan. Anyway, so sa tingin po namin yung, anti-corruption At at anti-political dynasty are good, valid points na puwedeng mag-unite. Pero having said that, pinag-usapan nga namin, hindi naman nangangahulugan na just because kapatid, anak, ang isang politiko ng isa pang politiko ay negative. Because sa tingin nga natin, kung minsan po sa mga lugar may pare-parehong sunod-sunod ang ano, galing sa pamilya, pero patino naman. Wag na nating banggitin kung sino-sino. ano ang tawag dun? Eh, sabi nga ng iba, it's like cholesterol raw, may good cholesterol at bad cholesterol, May pero happy at not happy wag na yun, cholesterol. masyadong ano, Mahirap excuse na yun. yun. Ang point po ng Oo. anti-political dynasty is Hmm. democracy should give people a choice. Yung sabi nga nila, kahit napakasarap ng putahe, nakakaumay after a while, 'no? At lalo na kung ang kasunod ay worse than the previous one, 'no? Kaya ang point is, pagbigyan naman ng chance yung iba. But having said that, that's only a chance. Hindi naman sabihing, "Ako'y bago, ako na." Ay hindi, you must prove yourself. That much we could say na itong mga dynasties, yung iba na medyo relatively matino, tine-train naman nila ang sarili, they deliver and all that. Nagkataon nga lang, they have the advantage. Name, may machinery and all that. So, pero let's not go deeper. Mahirap na i-defend Hindi yung yan ano ang issue. hindi yan ang issue. Hindi yan ang issue. Sasabihin, "Oh, pini-favor mo yung ibang dynasty kasi you think they are able to serve." Oo. At yung hindi naman ano, yung sobra namang gahaman, eh, isasama mo dun sa
siyang lang ano, Di papasukin ba sa sa studies ng, pamahalaan. ASOG, ng Ateneo School of Oo, Governance, may oo, tawag ka lang Thin Dynasty and Fat Dynasty. Yung thin kokonti, yung oo, fat rami-rami. Ay may correlation po 'pag fat dynasties, higher ang poverty at saka inequality sa kanilang pinamumunuan. totoo So, yun. the evidence is clear na Yeah, while we do not condemn, yeah. a family as a whole because of the practice of one or two, pero may greater danger Kailan na walang check and balance, walang may alternative. panukat, na if this family has been in power for 10 years, isang dekada, ano na ang nai-contribute nila sa Hmm, pamayanan. hmm, Ngayon kung wala at lalo silang naging mayaman, aba, eh, di dapat talagang 'wag na silang ihalal. correct. Kasi ang isang henerasyon katulad namin, kami papasok na sa dekada ng ano, ah 80 katulad ng aking partner. Isipin mo kung susumahin natin aling pamilya, aling may dynasty ang nakapagpaunlad sa kanilang ano, Lalawigan o siyudad lalawigan o sa o bayan. o kahit barangay man lang. May na-improve ba sila, may naibigay ba sila sa mamamayan Lalo o na pagdating sa national politics 'no. lalo na. Gano'n. So, hindi naman kami magme-mention na basta pagliniin natin, suriin natin, ano-anong mga nai-contribute ng mga pamilyang 'yan na inihalal natin sa loob ng isang dekada at yung iba sa 3 pang dekada, okey? Sabagay ang isa kong angle diyan na tama naman ang point ng iba na wala kasi tayong, real party system. So, Oo, ang nagiging sistema ng pag-develop ng kandidato and succession ay family. yes. So, hindi usapin ng just the quality of the individual members of family, kundi we should also fight and struggle and advocate na mag-develop ang Pilipinas ng genuine, legitimate, credible political Party, party system. yeah. Madaling sabihin po, mahirap gawin, pero isa ho yun sa palagay natin ay yun ang mas systemic solution. Systemic. Hindi lamang mananalangin ka, "Panginoon, bigyan ho kami ng mas But matitinong ibig tao." sabihin nun, henerasyon din ang ide-develop Correct. mo na mag-isip na kung gusto mong magkaroon ng maayos at malinis na pamahalaan, ang ating mga botante kailangan ay nag-aaral na papaano mangyayari yan, what is probable, Oo, parang ganyan. okey. Okey? Anyway, Oh, ni-remind ako ni Girlie medyo 7:38 napahaba ang na. ating diskusyon na Oo, dalawang senior na oo. parang pero Okey na. we're trying to keep nga ho yung Oo, tension na oo. realistically parang maraming problema but there's always hope kahit paano and, some of the hope is yung lessons na mai-share natin kasi hindi naman ito maso-solve simply by our generation. But let's do what we can in the time appointed to us. Okay, let's go to the Now, main point, ang party binanggit ko list. kanina nga, sa Senate mukhang yung malabo-malabo Punta malabo. na tayo sa party Sa list. Congress malabo-labo kaya party list. Party list Ngayon ang tayo. rami ring party list na medyo na-bastardize na unfortunately since '98. Pero kaming dalawa ho ni Girlie, may dalawa kaming paborito. Hindi sila lang ang matino pero sa tiyanta namin yun ang pinakamagaling at, pag-usapan natin later yung iba pa. Shift na Shift kasi na, ayan. yan, Ang nakakatawa po, dati si Laila at si Shell pareho yang tumakbo. tumakbo. Si Laila nanalong senador, si Shell natalo. Mm, Ngayon, akala nila ngayong midterm elections, senator uli. At, che marami na bang tumatakbo, sina Kiko, sina Bam, sina Heidi, kung sino-sino pa. Pero itong dalawa, ano, napili nilang tumakbo as party list na si Shell po naging first nominee ng Akbayan. 51 ha, Oh, kasi hindi lalabas ang pangalan nila dun sa balota, yun ang oo, mahalaga. Kaya marami hindi naiintindihan, 'pag party list, yung party lang po ang lalabas, hindi po yung oo. pangalan. Kaya kailangan alam ninyo anong number. Ang isa si Laila naman po
Hindi mo nilagay number 6 ang Number 6 mamaya. naman ang mamaya may second Oo, slide, eh. okey. Pero ang interesting tinanong niyo, kasi 'pag senador, 24 eh, ano? 12 pala, 12 'no? Pero 'pag party isa lang. So, mahirap. Pero tignan niyo nung nalaman ni Laila na si Shell ang nominee ng Akbayan, sabi niya, "Solidarity tayo, magkasama tayo kahit na unfortunately isa lang ang puwedeng iboto." Kaya nakyutan ako dito sa Sabi poster ni ni Heidi. Heidi Mendoza. Tumatakbo si Heidi senador po. Oh. Medyo suntok sa buwan sa tingin na ba, pero ano, attractive siya kasi It's nga gaining ground, oo. issue ng anti-corruption, eh, Oo. kasi magaling na ano 'yan, auditor. Pero po siya, "Sana dalawa ang puso ko, isa kay Laila at isa kay Shell." Parang kami ni Girlie Oo. gano'n rin, eh. Pero secret na lang sa day itself, sino kaya ang Hindi, sinasabi namin sa aming mga kapamilya, kapuso, kadiwa, lahat, ito po meron kayong dalawang choice at kayo po tandaan ninyo isa lang po ang puwede sa 'pag party list dalawa at nasa likod po masisira. yun. In fact, kaya nga ho sa voters education sinasabi po namin, "Wag niyo pong kalilimutan yung party list po, isa lang po ang puwede ninyong iboto at wag po niyong idiin yung inyong ano, yung sign pen kasi 'pag nag-blot ho sa likod na manipis po yung balota, invalidated po rin ang boto niyo. Kaya tenderly and ano, pag-isipan po ninyo sino po dito sa ating dalawang party list ang nasa puso ninyo dahil iisa nga lang po ang puso natin. Okey. Pero ang point nga rin may sabi ng iba, wag namang sabihin na, "Uy, medyo sikat si Shell, Hmm. sikat si Laila, sigurado na 'yan mamaya hindi na magkakampanya." Parehong nananawagan itong dalawa, wag namang isa lamang ipasok natin. Kung puwede po, kasi sa party list ho, puwede depende sa number of votes, puwedeng 3. Kaya tingnan natin yung 3 nominees. Ang akbayan po, ang nakaupo those who don't, matagal na, eh. Ang mga una hong mga akbayan si Eta Rosales, nakalimutan ko sino pa bang iba. Anyway, ah, si Percy po, siya ang, last na nakaupo ng isang buwan lang yata. Pagkatapos umatras siya kasi normally 'pag kokonti ang boto, una lang makakapasok. Pero sabi number 2 nominee na lang siya, pagka number 1 si Shell at pagkatapos may number 3 nominee sila, isang ano, parang magaling na at magiting na Muslim woman leader. Sa ano naman, sa ML party list, nakakatawa rin kasi nung dati hindi pa desidido si Laila na tumakbo. So ang unang nominee po, si Teddy Bagilat. For transparency po, si Teddy Bagilat po ay, ah, board secretary ng Philippine Rural Reconstruction Oo nga, Movement. sabihin yun. Hindi, at tapos ang susunod si Erin. Pero to their credit rin, sige Laila ikaw ang number 1 at kami ni Erin number 2 and number 3. So sa akin po, 'wag nating isipin na, ay mas malamang mananalo, bumoto pa rin po tayo para at the very least may pangalawa, maximum pangatlo sana makapasok. So, isa lamang ho pero sabi, isa lamang ang puwedeng iboto. 'Pag naglagay kayo ng dalawa parehong not counted 'no. Tapos nilagay ko rito yung ano, yun naman color scheme ko rito ha. Ah, 7:44 oo na, nga wag na kasi yung nga color oh na lang. sige Wag ayaw na. na ni Gelly. Wag na yung color. Basta tandaan ho niyo, either 51 or number 6. Okey. 51, number 6. Ikampanya po niyo sa loob ng kabahayan ninyo at mga kaibigan niyo. Kailangan ho nating maipanalo silang pareho. Okey. Pero sabihin ng iba, Isa lang. hindi sabihin ng iba, wala na bang ibang party list na matino? Meron ho naman, pero hindi lang na ho babanggit yan lalo kayong magulo, eh. Pero hindi ho nangangahulugang ito lamang dalawa, pero sa top of our list ho, hindi lamang sa may record na sila, pero yung mga key nominees nila ay talagang malapit ho sa aming puso at kilala namin ho silang magaling talaga. Susunod tayo ngayon sa lokal na ba? Lokal. Ayan.
Yun. Bakit tayo lagi nag-aano sa Ikaw naman ang operator, si Girlie naman talaga ako yun lagi naki-criticize lagi po ng aking co-host. Po, bakit Oo. hindi ay Ano pa ang pinipindot mo? ha? Anong pinipindot mo? Ito, screen share. Oh, bakit 'di Senior ko, lumalabas? share. Oh. Oh, Ayan na, hala, hala, sabi nawala ko, na. hindi Ayan. lokal naman po. Oh. Masasabi po natin yung yumaong si Jesse Robredo Hindi minsan mo nilagay ang pangalan nila, Rain. ilalagay natin, Okey, babanggitin. okey. Sabi ho niya na yung EDSA revolution na bitin, sabi niya para talaga mas ganap, ang mahalaga good local governance. At masasabi rin natin yun naman ang hope. Kung minsan ho 'pag national politics lalo binanggit natin senador parang ang local elections naman na didiscusin. So ang una po, sorry na lang, disclosure, magkumare kami. Hindi, sila Rain po ang ninang ng aming anak at anak namin pinangalan pa nga namin sa kanya. Oo. Pero interesting po ang kwento ni Lorraine Abad Sarmiento. Unang-una po si Lorraine po at si Girlie magkasamang matagal yan sa women's movement. Sila ang Yes, nagsimula. ipagtanggol ang karapatan ng mga Yung kababaihan. Center for Women Oo, Resources, ganyan, habang kampanya. nilakad namin para lang maitayo namin ang kababaihan at pagbunyi ang karapatan at kapangyarihan at kagalingan ng kababaihan. Talaga naman si Girlie. After 88 years of suffragette, dapat may ma-produce tayo na mahihirang na mahuhusay na mayora. Tapos pero sila rin interesting again. Kasi tulad namin sa Metro Manila, Yes, NGO workers, oo, activists, si umuwi. Lorraine nagtrabaho rin nagtrabaho rin sa Quezon City Yeah, government sa yeah, program. oo. So for a while, ang una niyang hinabol sana tumakbong konsehal ba? Konsehal, Oo. oo. Ay unfortunately ay hindi nanalo. Mahirap ang labanan Mahirap dito sa talaga. lungsod ng Quezon So, City. pag-isip-isip niya later, bumalik Umuwi, kaya ako sa aking probinsya. Ay oo, taga-ano pala siya, taga San San Narciso, Narciso. Zambales. Tapos nagkataon po, hindi naman dahil may relasyon sa pagpanalo niya, ang naging asawa po niya ay si Atty. Rene Sarmiento na naging COMELEC commissioner. Oo, pero hindi yun ang rason Hindi, bakit siya nanalo. hindi, kaya nga sinabi mo, nagkataon lang. Pero interesting po, just to show you, walang unfair advantage just because, nung unang takbo niya, nanalo. Excited kami lahat. At maraming nagawa siyang improvement, including yung pawikan, Pawikan. yung conservation. Conservation ng mga pawikan. Pero ang nangyari po, nakita naman nila rin, and that is part of governance. Hindi naman pwedeng mag-improve ang mga tao, hindi magbabayad ng tamang buwis. So, sabi niya, na pinaliwanag ho niya, hindi na ako nangungurakot, I will be honest, pero kailangan ho natin naman ng karagdagang suporta ninyo. So, nag-increase siya ng Konti taxes. lang. Pero ginamit na issue yun ng lumaban sa kanya. Natalo At siya. natalo sila rin nung last elections. So, one term siya. Ngayon, after that election, bumalik sila rin. Nanalo naman. Nakita ng mga tao na unang-una siguro disappointed sa previous, nakita naman na tama yung punto nila rin na hindi pwedeng umunlad na puro hingi-hingi sa mga senador, sa national. Dapat naman kahit paano magko-contribute ang mamamayan. Lalong-lalo na kung ang gobyerno naman ay gagastusin ng maayos ang ating contribution. Kaya natutuwa ho kami at nananalangin po kami na after second round yan Second round. So, naka one term na, 2 terms pa to go. Sana 6 more years. So at least starting with the next 3 years. At talaga po kaming nananalangin. Hindi ho naman kami butante, kaya magagawa lang namin dito, magpaliwanag dito. At Basta po yung mga taga San Narciso,
ipanalo na po natin sila rin kasi mas marami pa po siyang mapapaunlad sa ano, sa Narciso. Kasi unang-una yung agrikultura 'no, yung food security, Oo. tinrabaho niya talaga 'yan at kami nakalahok ng kahit kaunti at nakapagpalawak ng ano, ng kaalaman ang mga mamamayan ng San Narciso. At marami pong na-improve sa ano 'no, sa bayan na yun. 'Pag dumaan po kayo papuntang iba't iba sa Botolan, sa Castillejos, makikita niyo ang laki na po ng inunlad ng San Narciso. At yun nga 'pag nakita niyo sa Facebook, hindi makikita sila rin, na makikita yung mga mamamayan katulad nung March 8 event. Mm. Ang daming mga kababaihan na ngayon na alam na nila ang kanilang karapatan at kanilang kakayahan. So isa 'yan sa mga maraming naitulak ni Lorraine sa pamamagitan ng pagiging mayor. Ngayon po, pangalawa naman, balance gender Yes, of course. ay ito, si Doc Eddie Dorotan. Bakit hindi masyadong clear yung Sorry poster po kasi yung mo? poster ay kinuha lang po natin sa Oo, web, kasi Anyway, gwapo 'yan, ah, napaka-simpatiko ang aming Doc Eddie si Dorotan. Doctor Eddie Dorotan po ay Mm. nakilala namin ni Girlie kasi po, siya ay dating mayor ng Irosin. Ayusin, 2 noon pa terms yun. yata, tas Hindi ba award 3? 2 terms kasi nga sa Okey. 3rd pinatakbo siya ni Ramos na mag-congressman kaya natalo. Natalo, okey. Ngayon po, meron ho kang tinatawag na Galing Pook Foundation dahil nga good local governance ay dapat kilalanin, Hmm. ay nagkaroon ho ng award 'yan at ah, si Doc Eddie ang naging executive director ng maraming taon. Dun kami nagkasamang malapit 'no. At, akala namin ho, kasi, tumatanda na rin siya, may mga apo na inisip niya hangga't diyan na lang siya mag-alaga ng apo at mag-contribute bilang NGO, ganyan. Nanawagan sa kanya yung mga dati niyang mga kasamahan sa erosion. "Dok," sabi niya, "takbo ka naman uling mayor kasi umuuk-uk yung ating bayan because yung iba raw na tumatakbo ro'n unang-una, hindi taga ro'n, pangalawa parang sa tingin lang hindi maayos ang pamamahala." Grabe ang nangyari rito, parang kontra sa usual style. Last minute lang nag-decide si Doc. Bakit ka naman last minute nag-decide? Sabi talagang iniisip ko, ako'y tatakbo, hindi kasi hindi biro ang tumakbo sa panahon ngayon na hindi na lang tinitingnan ang iyong record, ang iyong kakayahan. Ang worry niya, naku, baka ang mga tao maging vulnerable kapag binuhusan ng pera. Hindi, ngayon pala ano pinapanukala ni Doc Eddie. Kasi punta na tayo dun sa diretso, Ang kasi maganda ano na, kay Doc Eddie nga po, 5 minutes na doktor lang. siya, 'no? Oh, Biro mo binanggit niya sa akin, inikot ho niya literally bawat barangay ilan ang barangay sa twice, Ilosin? 22 yata. Oh, okey. Tapos nabigla siya sa Hmm, pag-ikot, maraming mga sakit, sakit, maraming karamdaman, at hindi lamang sa sakit karamdaman. dahil yung Dukha pa rin ang marami, sabi niya, sabi "Bakit niya bakit nangyari sa pagkatapos aking bayan 'yan?" oh, Pagkatapos sabi niya, "Di na ito puwedeng individual charity or service 'pag medical mission. Dapat ayusin ang governance para yung sistema ng pamahalaan ay talagang tunay na mapapaunlad." For example, kahit sa agrikultura din sabi niya dahil nga bagsak ang presyo ng palay, iba, ang rami yung mga problema talaga. Kaya ako isa rin ho yang napakataimtim naming panalangin na ito talagang senior kasama na hindi sila rin hindi pa senior, 'di ba? Pero si Doc Eddie senior ho 'yan ano, at, kami po ni Doc Eddie at si Oyan ho, ang kanyang may bahay at yung isa pa naming kaibigan si Jerry at Sally Bulato, puro kayong mga senior. Ang tawag ho namin sa aming tatlong couples ay, "We we deserve deserve better." better. Ibig sabihin, naghahanap tayo lagi na hindi naman puwedeng masyadong mababa at puwede na rin lang ang ating pamantayan sa ating pamahalaan. 'Pag In binigyan natin fact, sa siya ng dami boto. ng karanasan ni Doc Eddie sa pagpapatakbo ng Galing Pook Foundation, nalibot na po niya halos ang buong
Pilipinas at napuntahan po niya ang iba't ibang mga probinsya at rehiyon. At At magagaling na programa. At napapagtibay po niya na talaga naman pong may pag-asa sa lokal. Kasi ilang taon na nagbibigay ng Award. award ang 30 years na. oo, tapos ilan na ang kanilang na-recognize na mga nasa Hall of Famers. Mga over 300 programs done by Yeah. mga 200 plus probinsya, siyudad, Sa totoo lang po, barangay. simula nang kami ay naging kasapi ng Galing Pook Foundation, dun kami humahalo ng aral papaano natin mapapagtibay ang pamamahala sa gobyerno. Kasi meron po tayong mga magagaling na programa na napapatakbo naman nila at napapanatili pa. Hindi na lang kami magme-mention ng mga Hall of Famers kasi baka sabihin naman Well, pinagtitibay ang isa namin. nabanggit natin, Valenzuela, si Jesse sa Robredo, Naga, yung Naga, talagang oo, ilang award. Valenzuela, multi-award din. Kahit yung Bataan, Bataan. Pero Oo. kahit yung isang maliit na bayan sa Barangay, bayan sa Iloilo, yung alin? nakalimutan ko Ayan tuloy na. Sa Siargao meron din Sa na Siargao. mga nanalo na mga magagandang programa. In fact, kung 300 plus na ang binigyan ng yun nga yung Award. award na Galing Pook, kasi makikita ho ninyo yan 'pag kayo ay nagbibiyahe. Meron hong malalaking karatula na kung ang bayan na dinadaanan ninyo ay naging Galing Pook awardee. Ibig sabihin may mga programa yan na nananatili pa, na nagsisilbi sa ating mga mamamayan. At yan, inipon po lahat yan ni Eddie Dorota at dala-dala niya yan sa kanyang katauhan, sa kanyang mga kakayahan at mapapaunlad po niya ang Irusin kapag lagi po siyang naandun at siya ang mayor, 'no. Kaya naniniwala kami na pinagtitibay namin na ang aming kaibigang ito ay karapat-dapat na maging mayor. Okay. Okay, Kaya 3 more minutes. sa pagtatapos po, ang tanong kay Girlie at May Edna, pag-asa pa ba? hindi dapat mag-give up. Mababawasan ba ang korapsyon? Mababawasan. Mababawasan ba ang papanalo ng maraming dynasties? Mababawasan kung may ibang papasok at makikipaglaban. Ayun. Kasi pag Oh, gumive up ka na, edi talo ka na. No? Ngayon, pag lumaban ka, pwedeng talo pa rin, pero second time, try again, learn again. No? Like si oh, Risa na nga sa senador, 2 beses natalo, Oh. third time, nanalo. At gayon, isa sa tinuturing natin talagang yeah. isang magaling Matibay. na senador. No? So, well, siguro ho, Porsigido tayo. May ipapanalo tayo na mahuhusay na kandidato. ngayon, bilang pagtatapos, mahalaga ho ang tingnan natin kasi pareho kaming edukador, no? Mahalaga may magagaling na kandidato. Mahalagang sila'y manalo. Pero ang isang permanente mangyayari before, during, and after elections, dapat umaangat, no, ang kamulatan, kaalaman, at kakayahan ng mga citizens. Tayong botante at mamamayan. Kaya ang slogan nun at awit pa ng ng Galing Pook ay mamamayan ang mamamayani. Kasi ang sa demokrasya, rule of the people. Hindi rule of the elite, rule of the dynasty, lalong-lalo of the corrupt. The rule of the people. Madaling sabihin, hindi ganun kadaling mangyari. Pero, kakayanin natin basta pag tayong mag-give up ng pag-asa, kumilos, magtulungan. Parang democratic state. Sabi mo 1946. Pero, but since 86 to now, that is by next year, it will be 40 years since EDSA. Diba ang demokrasya natin? Medyo bata pa. Isipin natin, do not give up just because of tingin.
ilang beses pa tayo makakaboto, ilang beses tayo makakapaghalal ng mga mabubuting tao. Kahit na sa mga communities natin, sa mga barangay, hindi ba may mga Magkakaroon ng barangay elections late oo, this year, importante pati yung 'yan. sangguniang Oo, kabataan. kaya yang mga barangay natin kapag lagi lang silang nasa ayuda sector, pag-isipan natin, hindi kailangan ng ayuda basta't ang disiplina natin, walang korapsyon, hindi tayo maghihirap ng husto or mababawasan Nababawasan ang na, ating sobra mga naman. problema. Ay kasi Hindi lamang korapsyon, may policies rin. Pero ang korapsyon hindi, ang isa pero talagang tumatagas ang ano, resources. tayo alam natin may mga templates na tayo na anong uubra, anong hindi uubra, basta't ang mamamayan ay mulat. Okey, at Hindi ba, sino nga may sabi, si Leni ba yun, "Kapag namulat ka na mahirap ng magtulog-tulugan." okey. Hmm. At 'pag oras na, mahirap magpatuloy pang magdiskusyon sapagkat 8:00 na po. Po kayo, Sabi niyo, maghapon itong na. dalawang mag-asawang ito'y paulit-ulit ang diskusyon. Pero ang punto lang ho namin 'no, Yes. wag mawalan ng pag-asa. Don't be cynical, Yes. don't give up. Pero at the same time, let's be realistic rin sa expectation. Kung minsan ho sa pagmamadali gusto nating Oh, masolusyonan agad at last biglaan, last nagi-give up attempt, tayo. last attempt. Yung sabi ko nga kung nakapaghalal sila ng isang mahusay na papa, ganyan, at nakita nila na nakikinig naman daw ang mga botante na ihalal ang isang mabuting papa. Gano'n din tayo, makinig tayo sa ating puso, sa ating utak, sa ating kalooban na makakapaghalal tayo ng mga bagong maninilbihan sa mamamayan. Okey. Amen, amen, amen. Maraming salamat po. At diyan nagtatapos ang ating espesyal na election senior city Election. kwentuhan. Tingnan natin ang mangyayari after Monday at, at tayo wag hong mawalan talaga ng pag-asa Yes. sapagkat, ang pinakamahalaga na panggagalingan ng pagbabago ay patuloy na umaasa. Ang mga taong handa namang tumaya para ang pag-asa ay Sabi maisakatuparan. nga, maging mapanuri pero magiring humawak ng mahigpit sa pag-asa. So, dito ho tayo nagtatapos. Maraming salamat sa last words ni Girlie. Ah, tulad ng dati, pasalamat ho tayo sa ating sponsors, Yes, Education Network, Senior sa Panahon ng COVID, Philippine Lapis Rural Sejo Channel at Philippine Philippine Rural Rural Reconstruction Reconstruction. Movement. Ito po muli si Ed De La Torre at si Tita Girlie, magandang gabi po sa inyo at sana po'y pagpalain kayo sa weekend na ito at bumoto ng na maaga. maayos po sa Lunes at patuloy na manalangin at umasa na ang ating boto ay mahalaga at one way or the other, it will matter for the improvement ng ating buhay at ng ating bansa. Magandang gabi po. Bye-bye.